So for today's video vlog nga mga ka-alpha, ayan, off topic muna tayo sa mga setup ng mga accessories, no? So magpo-focus muna tayo ngayong araw na ito dito sa Honda Click version 3 natin. So bale, meron kasing nag-comment na fans natin. So ito yung comment niya. And mga ka-alpha, yung pangalan niya ay Nims2899. So ito kasi matagal na tong mga vlog natin dito sa CVT. So napa-top speed kasi natin yung sa Honda Click nung pinsan natin, nag 119 siya, all stock na panggilid, pulley set. So nag-spring lang din tayo tsaka bola. So ito yung comment niya, sabi niya, Lodi, patulong naman, 65 kilos tapos yung rider yon, and then 85 kilos naman sa OBR, pa-help, salamat kanya. So bali, ang nakikita kong setup ng panggilid dito mga ka-alpha, kung naka-racing pulley set na kayo, yung 13.5, ang magandang bola dito mga ka-alpha ay 13 grams sa fly ball tsaka 15 grams na fly ball. Bale combination yung gagawin natin dito. Tapos ang gawin niyo 1 to RPM sa clutch tsaka sa center spring 1 to din. So kapag wala kayong arangkada mga ka-alpha, magtaas lang kayo ng RPM, no? So kung gusto nyo naman babaan yung clutch spring ninyo, so gawin nyo na lang ding 1K 1K yung clutch, tapos 1 to dun sa center spring. So magtono lang din kayo sa spring, pero ito yung magandang combination pagdating sa ganitong setup sa rider tsaka sa may OBR, lalo na kung medyo may kabigatan, no? At kung city driving lang din naman yung pang rides nyo, pwede na itong combination na ituturo ko sa inyo. So bali dun sa setup natin mga ka-alpha, to be honest, wala siyang dulo. So ang top speed ko lang din dun ay nasa 114 yung top speed natin. So malakas siya sa gitna mga ka-alpha kapag nag-overtake tayo. Sa arangkada, hindi ko ganong ramdam yung arangkada dito sa 13 by 15 na grams dito sa bola. Hindi nga dumadamba yung kwan natin kapag binobomba-bomba ko. So ibig sabihin wala siyang arangkada, pero kayang-kaya naman dumulo nito, kaso nga lang di siya ganun ka powerful. So kapag ganito yung kilo ninyo tsaka may OBR kayo na medyo mabigat, tapos magta-top box pa kayo, goods na goods itong setup na ito. So gayahin nyo lang yung gagawin natin mga ka-alpha. So yung gamit ko kasing racing pulley set ay B-Win. So kung naka racing pulley set na kayo, yung naka 13.5 na degree, goods na yan mga ka-alpha. So bali dito mga ka-alpha, ayan, ito yung motor natin. Yung gamit nating pipe dito ay TRC na power pipe, tapos stock yung size ng gulong natin, pero naka mags na tayo rito, tsaka Westlake yung gamit nating brand ng gulong mga ka-alpha. So ang maganda dito sa setup na to, kahit mataas yung clutch spring tsaka center spring, yung tawag dito, yung fuel consumption niya, ayan, naglalaro lang siya sa 45 to 46 kilometers per liter. So dapat nga kapag ganitong nagtaas tayo ng spring sa center tsaka clutch spring, kaya dapat yung fuel consumption natin ay bababa. So dito naglalaro lang siya sa 45 to 46. So yun nga mga ka-alpha, full watch nyo na lang yung vlog natin kasi nagpalinis tayo ng panggilid. So nagpalit na rin pala tayo ng slider kasi yung bola natin ay meron na siyang kanto. So kapag maluwag na kasi yung slider, magkakaroon ng vibration yan mga ka-alpha. Ngayon yan yung magkakos ng dragging. So yung bola natin mapupudpud, hindi bilog yung ikot, kaya nagkakaroon ng kanto. So double check nyo rin yung slider ninyo mga ka-alpha. At bago natin pakita yung palinis
CVT natin, yung panggilid natin. Huwag nyo sana kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin mga kalpa. And i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo, ay lagi po kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. So ito nga mga kalpa, ito yung ipapalit nating fly ball, yung JBT na 13 grams. So 13 tsaka 15 grams yung ipapalit natin. So yung 6 pieces nito mga kalpa ay 400 pesos. So yan, meron na rin siyang price tag dito mga kalpa. Pero pag tatlo lang, 200 pesos siya mga kalpa. So dito mga kalpa, 3,000 odo na yung sa atin. Bago tayo magpalinis ng panggilid. So every other change oil tayo nagpapalinis ng panggilid mga kalpa. So kitang kita nyo naman, sobrang dumi na ng panggilid natin. So ito yung setup natin yung dati. So malakas ito sa arangkada. So dati 11 by 12 kasi yung setup natin dito. So ngayon naman nag-request yung ka-riders natin, yung kalpa natin. Kaya magpapalit tayo ng bola. So nandito tayo kay J3M Motor Parts. So hindi ko na kasi kayang magkalag. So wala na tayong time mga kalpa. Pagod tayo sa trabaho kaya ipapa-setup na lang natin itong mga kalpa. So yung tools ko kasi iniram lang din. So ito yung bola natin mga kalpa. So nabuksan na siya. 11 by 12 ito no. So kung makita ninyo, pudpud or may kanto yung bola natin. So bagong bago pa lang itong mga kalpa. So yan din yung nagkokos ng dragging kapag maluwag yung slider natin, or kapag hindi kayo laging nagme-maintenance kasi yung dumi pumapasok yan dun sa rampa ng bola natin mga kalpa, kaya nagkakaroon din ng kanto-kanto. So pagka maluwag naman yung slider ninyo, ayan, pwedeng maging ganito yung mga bola ninyo. Hindi bilog yung ikot niya mga kalpa. So bali kakalampag yan. Ito yung nagkokos ng dragging mga kalpa. Kaya lagi po kayong mag-maintenance sa paglinis ng panggilid ninyo mga kalpa. Okay pa no? Yung backplate mo po. Yan lang ang may problema, yung backplate no? Kaya sumusugat ng buhay. Kunin ko na lang yung stock net. Ibig sabihin mas maganda pa rin yung backplate na stock no? Ano ba kasi nung ilang Sa bagay dito rin eh. Maluwag na talaga no? Ha? ubos ulit ko ng Kailangan talaga alaga mo sa maintenance. So itong sa compression spring or center spring natin ay ang gamit natin 1,200 RPM mga kalpa na Sun Racing. Tapos yung sa clutch spring ay 1,200 din na RPM. RS8 naman yung isa mga kalpa. So kung gusto ninyong magkaarangkada, babaan ninyo yung sa clutch spring natin, gawin ninyong 800 or 1,000 RPM. Itono nyo na lang din yan mga kalpa. So kaya sinasuggest ko rin na 1,200 RPM yung both spring natin para hindi naman mahirapan yung panggilid natin. Kasi kapag mabibigat yung angkas natin or yung sa top box natin, kailangan natin magdagdag ng RPM mga kaalpa. Yun yung purpose nya. So bale, Sun Racing din pala yung gagamitin nating slider mga kalpa. Dapat talaga walang play itong slider natin. Hindi siya maluwag kapag nilalaro natin mga kalpa.
So dito mga kaalpa, ilalagay na natin yung bola natin. So alternate lang yung paglalagay natin dito. 13, 15, 13, 15, 13, 15. So ganun lang yung tamang paglagay nito mga kaalpa. So alternate lang siya. Wag yung diretsong 13, wag rin diretsong 15. So dapat alternate yung paglalagay natin ng bola dito mga kaalpa para maganda po yung performance ng CBT natin. Sa stand. So dito nga mga kaalpa, nung nakauwi na tayo, ayan, i-test ride natin siya mga kaalpa. Ipapakita natin yung performance nito mga kaalpa. So kung makikita ninyo, wala man siyang arangkada. So dito mga kaalpa, maganda ito kapag mag-overtake tayo. Ayan, lalong lalo na kapag may angkas tayo mga kaalpa. So hindi tayo bibitinin ito sa power. So dito mga kaalpa, saktong-sakto lang yung arangkada niya. Pero yung gitna mga kaalpa talagang ibibigay nyo yung full potential ng performance nito. Talagang hindi kayo bibitinin sa pag-overtake. So sa duluhan mga kalpa, ang tawag dito transparent tayo, sakto lang din yung duluhan. Matagal siyang mag 110 to 114. So na top speed ko na to sa 114, saktong sakto lang siya. Kailangan diretso yung daan. Tapos kapag malakas yung hangin, mahirapan kayong mag 105 or mapa 110 ito. So yun yung full review natin sa CBT setup na ginawa natin dito mga kalpa. So dito mga kalpa, pansinin nyo, mag-overtake tayo dito sa tricycle, no? So ito yung sinasabi ko sa inyo, kapag gusto niyo mag-overtake, talagang hindi kayo bibitinin sa power mga kalpa, lalong lalo na kapag city driving kayo. Pero hindi ito malakas sa aunan mga kalpa, mahirapan kayo kapag aunan ito. Kasi kapag aunan mga kalpa, ang setup doon, kailangan mababa yung flyball mo. So dito mga kalpa, napakalakas niya sa overtake, no? So sa gitna malakas siya. Tapos dito tinry kong mag top speed. So nahirapan siya, malakas yung hangin, no? So hanggang 102 or 103 lang yung top speed natin dito mga kalpa. So bitin pa yung daan dito. Medyo natakot na ako kasi merong mga butas-butas dito, tsaka may mga bato-bato. So hindi na ako ganong nag top speed dito. So hindi naman yun yung habol natin. Ang habol natin dito ay yung merong OBR, tapos may top box setup na gagawin natin dito sa setup na to, no? So maganda to sa gitna setup. So sa pangduluhan, semi lang siya mga kalpa. So pagka meron kayong kasabayan tapos nakikipagkarera, matatalo talaga kayong mga kalpa. Ayun, inuulit ko, pang city driving lang itong setup na to mga kalpa. Kung papasok kayo sa trabaho o kaya mamamasyal kayo kasama yung OBR ninyo, tapos meron kayong mga bit-bit sa top box, saktong-sakto lang itong setup na to mga kalpa. Tapos pansinin nyo dito sa RPM natin, talagang napaka-solid dito sa gitna. Talagang dito siya bumabanat sa gitna mga kalpa. So solid na solid ito. Hindi ako nagsisisi sa setup na to mga kalpa. So wala pa tayong angkas dito. Paano pa kaya pagka may angkas pa tayo? So hindi mahirapan yung makina ng motor natin kasi compatible siya dito sa CBT setup natin. At kung pang-arangkada yung hanap mo mga kalpa or pang duluhan, yung pang top speedan, hindi para sa itong video na to. So sa mga meron lang back ride, tsaka meron mga top box, yung pwede sa setup na to mga kalpa, no? So hindi ko naman kayo pinipilit, pinapakita ko lang din yung
totoong nangyayari dito sa vlog natin. So walang daya ito, transparent lang tayo sa mga vlog natin mga kalpa. At dito na nga magtatapos yung video vlog, CVT setup natin sa Honda Click 125 version 3. So pwede ito sa Click 125 na version 1, version 2 at version 3. Tapos pwede rin ito sa Click 150 mga kaalpa. At kung gusto ninyong bilhin yung CVT setup tsaka yung bola and then yung spring, iwan ko yung link dyan sa baba mga kaalpa. At idadrop ko dyan sa pin comment at dyan sa description box para pagka gusto ninyong bumili mga kalpa ay rekta Shopee na kayo. At dito na nga magtatapos yung vlog natin. At huwag nyo sana kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching.